Fresh na fresh. Yeah. Bagong hilo eh. Praise. Ayan po, no? Um, una sa lahat, bago tayo mag-start, amazing tong itong buong buwan na nangyari. Sobrang, eto po sa buhay ko ha, kumbaga testimony ko lang sa inyo saglit, habang inaayos natin to. Ang dami nangyari sa akin ngayong buong 4 weeks, isang buwan. Par 3 beses ata ako nagkasakit. Hanggang ngayon po, medyo, garal-gal pa yung lalamunan ko. Kaya I hope na kapag pumiyok, alam nyo na. Nagbibinakla. Ay, hindi. sorry. Kung may mga Bible po tayo, makipagbukas po kayo sa akin. Paki-flash po yung Bible verse. Yan, pubuksan natin sa mga taga-Filipos o Philippians chapter 4 verses 10 to 20. Okay na po, palitan na lang po tayo ng basa. Ako po sa 10, kayo naman po sa 11, then sunod-sunod na po yon. Sabi sa verse 10, labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. Verse 11 po. Verse 12, naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Verse 14 po, kayo naman. Verse 15, alam naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang. Nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Next po. Verse 17, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Verse 18 po. Verse 19, at buwat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sabay-sabay po tayo. Ready, go? Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, muli po Panginoon, maraming salamat po sa umaga na binigay niyo po sa amin. Dalangin po namin na patuloy niyo pong ihanda yung puso't isipan namin sa pakikinig ng inyong pong mga salita. Buksan niyo po yung puso't isipan namin, Panginoon, na sa ganun matuto kami. Tanggapin po namin, Panginoon, yung mga turo, mga pagtutuwid na maririnig po namin. Lord, dalangin po namin na sa lahat ng matututunan po namin ngayon ay ma-apply po namin sa pang-araw-araw po naming buhay. Dalangin po namin, Lord, na samahan niyo po kami
sa gawain po namin ngayong umagang ito. Panatilihin niyo po ang kaayusan at bigyan niyo po ng kaalaman, ng wisdom, Panginoon, at i-guide ang inyong pong lingkod. Lubos po kami nagpapasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ayun nga po, no, sa loob ng, ng 1 month, ang dami nangyari sa akin. Ngayon, dahil nga po sunod-sunod yung sakit ko, ngayon, medyo alanganin pa ako ngayon, kaya kung ano yung mapaghandaan ko, sana ma-appreciate natin. Yan. Ano pong reason, no? Alam nyo kahapon, umaga, nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, bigyan nyo nga po ako ng verse na madaling gawa ng message. Yung alam ko, alam din ng lahat, tapos madaling maintindihan, nandoon na yung point. Pray ako, no? So pagkatapos ko mag-pray, nireview ko yung mga verses na naririnig ko sa loob ng, ng isang buwan. At ito ngayon yung pumasok sa isip ko. Sa ano po kasi dito sa MCA, yan yung mga student natin dyan, lalo sa may mga subject sa akin. Bago ako pumirma sa clearance, nagpapa-memory verse ako. Magre-recite sila ng isa. At alam nyo kung ano yung masikat, pinakasikat, number 1, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Napaisip ako, pambihira. Oo nga, no? Parang ito na yung heart of the Bible, hindi na John 3:16, ha? Di ba? Tapos alam niyo po kung ano yung kasunod? Doon sa mga, irarang ko, ha? Yung una, Philippians 4:13. Yung second, Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Opo, dali lang, di ba? Kaya ngayon, ang message natin ay nanggaling mismo doon sa, kung makikita natin, nabasa naman natin kanina, kasama yung Philippians 4 verse 13. No? At napakadaling isipin, napakadaling alamin dahil sa palagay ko, memorize ng lahat ng mga Christians yun, no? Madalas natin gamitin yan, pero ang problema, alam ba natin yung context? So, alam ba natin kung saan yan ginagamit? Diba? Baka mamaya, verse tayo, gamit ng Philippians 4:13. Mali pala. No? Ngayon, maliliwanagan tayo. At higit sa lahat, matutuhuan natin kung ano yung kaya nating gawin dahil kay Kristo. Kaya ang title po natin ngayon, Lahat Kaya Ko Dahil kay Kristo. Yan. Kalabitin niyo yung katabi nyo. Yan. Sabihin mo, tanungin mo siya, kaya mo ba? Kaya mo ba? Manatiling gising. Noong nakaraang nag-message ako, aminado ako nun, ang haba nun kasi hindi ko na-prepare ng yun. Maayos ito, natansya ko na to. Ito, legit, mabilis talaga to. Opo. Mga 15 minutes to. And 1 hour. Yan. Ganun to kaikli. Ayan po, no? Sabay-sabay nga po tayo sa title natin. Basahin natin. Ready, go? Ayan, tatandaan natin yung punto na yan na lahat kaya ko dahil kay Kristo. Ano ba yung unang-una na dapat na kaya natin? Una, puntahan po natin. Yung unang punto na dapat natin matutunan, kaya kong makontento. Yan. Okay? Kahapon din, nag-uusap kami ni Ma'am Ella. Sabi ko sa kanya, bigyan mo nga ako ng illustration. Ano ba nangyari sa atin na nasubok yung pagiging kontento natin? Paisip ako. Sabi ko sa akin, wala namang problema. Pero pagdating sa'yo, bigla siya natawa na rin ako. Kasi sabi ko sa kanya, pagdating sa pagbabudget, di ba, naka-budget na po, no? Bibili siya ngayon. Pupuntang Pure Gold, nakalista yun lahat. Tapos pag uwi niya, may cracklings, may Martis, may mga sumabit na wala sa budget. Ako sabi ko, kontento na ako sa makakain ako 3 beses sa isang araw. Hindi naman ako mahilig mag-snacks, hindi ako mahilig sa candy, sa chichirya, hindi ako mahilig dyan. Pero ikaw, ayun na, patay tayo dyan. Di ba? Sino dito yung ganon? Minsan, may pasobra lagi. Ay, walang aamin. Ay, meron. May umaamin. Tapos kanina nag-testimony si Ma'am Lourdes, no? Sabi niya,
Ano, in healthcare ba yan? Ang tawag doon? Self-care, di ba? Tapos, napalingon siya sa akin, si Ma'am Ella. Oh, narinig mo? Sabi ko, sige, bawasan natin yung milk tea, yung po-brew, yung mga chicherya. Pag naipon natin yon, may pang self-care ka na. Yeah. Hindi po. Lahat kasi nagmamahal na ngayon, di ba? Tao na lang hindi. Tama? Lahat nagmamahal na ngayon. Ayaw taasan yung pamasahe, sabi ni BBM, yung mga tricycle driver, may sulat na doon sa windshield. Kami po ay nakikiusap na kung sakali, dagdagan nyo yung pamasahe nyo, hindi naman kami nanghihingi, pero yung kaya nyo lang ibigay. Di ba? Ganun na po may ganun na sila Ngayon, ang tanong, sa hirap ng buhay ngayon, paano tayo makukontento? Tama? Pag-usapan natin ngayon. Puntahan natin yung verse. Ang sabi sa verse 10, labis akong nagagalak sa Panginoon. Tandaan natin si Paul, yung sumulat na yan, nagagalak siya hindi sa kanya, hindi sa mga taga-Filipos, kundi sa Panginoon. Bakit nagagalak ng ganun si Paul? O tandaan pala natin ang context nitong letter ng Filipos, ang Filipos po ay naisulat bilang prison letter. Ibig sabihin, nakakulong si Paul nung sinulat niya yan. Ano bang meron sa kulungan? Makakain ba sila ng maayos? Diba? Limited yung kalayaan niya. Tama? Okay, tingnan natin. Sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, tandaan natin na mahabang panahon, minsan nang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Bakit po? Tandaan ninyo yung first missionary journey ni Paul. Ang una niyang naitayo ay ang Philippian Church. Okay, ang Filipos po ay isang city, isang syudad sa Macedonia. Tandaan natin yun Sabi, alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. Verse 11, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Sabi ni Paul yan Sabi ni Paul, hindi nangihingi, kaya ako sumulat sa inyo, hindi dahil nangihingi ako. Anong gusto ni Paul? Ito yung sabi niya, natutunan ko ng masiyahan. Sa English, content. Maging kontento. Maging anuman ang aking kalagayan. Ano ba yung kalagayan niya? Nakakulong. Bago siya makulong sa kabuuan ng missionary journey niya, ilang beses siyang nahuli. Ilang beses siyang pinagtangkaang patayin. Nung mga previous na message ko sa inyo, nakita natin doon sa Book of Acts, namatay siya literally. Di ba? And then, nabuhay suddenly. Ganun katindi yung na-experience ni Paul. Kaya sabi dito, natutunan ko ng masiyahan, maging kontento, anuman ang aking kalagayan. Tandaan natin yan anuman ang kalagayan. Ibig sabihin, masaya, malungkot, panalo, talo, success, failure. Natutuhan niya maging masaya. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, maging masaya ka. Yan. Di ba? Dapat lahat tayo, matutuhan natin maging masaya. Bakit? Tuloy po tayo. Ito, 2 point lang to Apo kaya mabilis lang talaga to. Ang sabi, sa verse 12, naranasan ko na ang maghikahos. Tandaan nyo sabi niya kasi, natutuhan niya na daw na masayahan sa kahit anumang kalagayan. Ito yung mga naranasan niya. Naranasan niya maghikahos. Naranasan niyang managana. Ito pa matindi. Natutuhan ko na ang sikreto. Ibig sabihin, may secret pala pagdating sa contentment. Nakuha natin? Kasi madalas, ang sikreto daw sa contentment, dapat budget, huwag kang maghahangad.
ganyan. Pero hindi yun yung pinupunto ni Paul. Ang pinupunto ni Paul, may sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ito pa, ang mabusog o ang magutom. Sino bang nagutuman na dito? Taas ang kamay. Yung totoo lang. Ako, nagutuman na rin ako. Wala talaga. Lahat pinagpala. Galing ah. Okay. Ang managana o ang maghirap. At ito yung sabi niya sa verse 13. Ito yung amazing na part at gamit na gamit ng karamihan ng mga Kristiyano. No? Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang tanong kasi, bakit kapag successful lang tayo, ginagamit natin yung verse na yan? Di ba? With honors, with high honors. Tapos may verse doon sa baba, I can do all things through Christ who gives me strength. Wow! Paano pag hindi ka with honors, laglag ka? So, hindi mo nakasama ang Diyos. Nakukuha natin, ganun kasi ang pinaparating natin eh. Bumagsak yung business natin. Natanggal tayo sa trabaho. Bakit hindi natin na masabi na kasama natin ng Diyos sa mga panahon na yon? Bakit hindi natin masabi na pinapalakas tayo ng Diyos? Sa totoo lang, dapat doon sa mga panahon na yon, doon tayo dapat palakasin ng Diyos. Amen? Nakukuha po natin? Ang dami kasi sa atin, nagpapasalamat lang sa Diyos, bibinakla. Nagpapasalamat lang sa Diyos kapag may blessing. Di ba? Na-promote sa trabaho. With honors, with high honors. Mataas yung grades. Proud sa anak. Nakuha po natin. At lahat yon, ang sabi ni Paul, sabi dito ang lahat, ibig sabihin, walang exemption, hindi ka pagpanalo ka lang sa buhay. Kasama dun yung failure. Nakuha po natin? Bakit yung sa palagay niya, yung sitwasyon niya, yung nakakulong, panalo yon? Hindi, di ba? Sabi niya, yung magutom, yung maghikaho sa palagay niyo, panalo sa buhay yon? Hindi, pero anong sabi niya? Nagagawa ko mapagtagumpayan yon kasi pinapalakas ako ng Diyos. Amen? Palakpakan naman natin ang Diyos. Naintindihan po? Nakakasunod tayo? No? Yun yung importanteng part dito. Ngayon, bakit kasi, ang tanong dito ngayon, bakit maraming mga Kristiyano, with unbeliever, no, common na yun eh. Kristiyano ang malala. Kasi alam tong verse na to ng mga Christians eh. Bakit maraming Kristiyano ang hindi marunong makontento? Ano ang kalaban ng contentment sa palagay natin? Simple lang ang sagot. Salitang expectation. Sabihin nga natin, expectation. Isa pa po, expectation. Tandaan natin yan expectation destroys everything. Bakit nakakasira yung expectation? Ganito, no? Isipin ninyo. May mga anak, ginawa yun lahat. Tapos, hindi nakapasok sa with honors. Nag-e-expect yung magulang, yung bata, ano nangyari? Broken-hearted. Bakit? Hindi ma-appreciate ng magulang. Hindi with honors eh. Nakuha natin? Punta tayo sa relationship. Bakit may asawa o boyfriend o girlfriend na naghahanap ng iba? Kasi hindi marunong makontento sa partner. Lalo pagkatagalan napapansin nyo na yung pagtanda nung isa't isa, kumukulubot na. Mapapaisip na yung isa, ay, ito ba yung pinakasalang ko? Ay, nakikita ko, may gumagano na. May sikuan na. Mamaya ka sa akin. Pero ito yung totoo. Madalas kasi sa relationship, puro expectation. Tama? Ngayon, ang problema, pag hindi na-meet yung expectation, masisira yung relationship. Nakuha? Magulang sa anak. Ito pa matindi.
May mga baliktad naman, anak naman magulang naman. Ano ba sabi ko kanina? Basta anak sa magulang, magulang sa anak. May mga pagkakataon na yung mga anak, kinakahiya nila yung sarili nilang magulang. Lalo pag galing trabaho, medyo hulas yung itsura, madungis, hindi kayang ipagmalaki sa mga klase. Di ba? May mga time, ito sabihin ko sa inyo, ito sa sarili kong kwento. Nung elementary days ako, ayoko itsura nung mga magulang ko. Totoo. Totoo to sabihin ko sa inyo, totoo. Makasalubong ko yung magulang ko, kasi dati, nagtitinda kami ng fishball, kikiam, ganyan, para mabuhay. Tinda-tinda. Nakasalubong ko yung nanay ko. Tutulak ng kariton. Tapos kasama ko yung mga classmate ko kasi may group activity kami, kailangan namin practicein, no? Nakasalubong ko. Sabi ko, tara, dito tayo sa kabila daan. Legit yon. Pero nung pag-graduate na ako ng grade 6, hanggang mag-high school na ako, nakita ko yung realidad ng buhay. Kasi between that time, nung nakita ko, kaya pala ito ginagawa, kasi may insidente na nagtalo yung mga magulang ko. Doon ko na-realize na mas dapat ko pala sila ma-appreciate. No? Bakit? Kasi hindi ako makakapag-aral kung wala sila. Nakuha po natin, wala ako ngayon kung wala sila. Hindi pa kuminya. Pawis lang yan, pawis. Ay, bakit bilog yung banyo? Legit po yun ito yung sinasabi ko sa inyo Kasi bakit? Bago ako graduate, grade 6 ako na kumikilos sa bahay namin. Kasi nga, yung tatay ko nag-aaral, nanay ko nagsusupport sa pag-aaral namin. Ilan kami? 5 kami nag-aaral. Tapos siya lang nagsusupport. Tapos ang pag-support niya lang, yung lahat ng meron dun sa kariton na yon. Imagine ninyo kung gaano katindi yun. Anong ginagawa ko? Pag uwi ko ng bahay, kilos sa bahay, tapos hapon, ako na yung kariton na kinahihiya ko dati, ako nagtutulak ngayon. Anong purpose nun? Kasi gusto ko maibsan yung hirap nung nanay ko. Di ba? Lalo kapag pataas yung Kaya masakit yun Kaya tandaan ninyo regarding sa sa expectation, ang expectation kaya makadestroy ng kahit anong uri ng relationship. Gaano pa katatag yan, no? Once na nagkaroon ka ng expectation, unti-unti yan masisira. Ngayon sabi, Pastor, paano yun? Na-expect ko sa buhay ko, dapat ganito ako in 5 years. Ganyan-ganyan. Hindi expectation yun. Goal yun. Dreams yun, pangarap yun. Anong pinagkaiba ng pangarap sa expectation o sa goal sa expectation? Simple lang. Para ma-achieve mo yung goal, pwede kang mag-success, kasama dun yung failure para ka matuto. Pero sa expectation, bawal ka magkamali. Amen? Kasi pag hindi ka pag nagkamali ka, sira ang relationship. Kaya sa mga magulang naman, huwag natin ipilit yung mga anak natin sa mga ayaw nilang gawin. Sa ngayon, hayaan natin na ma-realize nila. Bakit? Ano nangyayari sa mga bata na tinutulungan ng magulang ayaw mahirapan? Spoiled. Lalaking arogante. Bakit? Kasi hindi nila naranasan magkamali at mahirapan. Di po ba? Bakit tayo ngayon na-appreciate natin yon? Kasi naranasan natin lahat Kaya wag kayong matakot na maranasan din ng mga anak ninyo. Kung gusto nyo maging katulad nyo sila, marunong maka-appreciate sa mga bagay, pagbigyan nyo yung mga anak ninyo na mahirapan. Amen? Nakuha po? Kaya yun yung importance sa pagiging kontento. At yung sinasabi dyan ni Paul sa verse 13, lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Simple lang ibig sabihin yan. Matuto kang makontento, panalo ka man o hindi. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi isipin nyo, si Jesus ba nag-expect sa atin? Di ba noong nakaraan, Holy Week? Tama? Isipin nyo, bago tayo iligtas si Jesus, bago siya ipako sa krus, sabi niya ba, dapat lahat ng Kristiyano may mabuting nagawa. Dapat lahat marunong rumispeto sa magulang. Dapat lahat with high honors.
Tapos, di ba, nakapako sila, nagsisi yung isa na sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ano sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi niya sinabi na, with high honors ka ba? Marami ka ba natulungan? Nabautismohan ka na ba? Hindi po, di ba? Ang kaligtasan, walang requirements. Tandaan natin yan. Tama? Kasi ganoon kabuti ang Diyos sa atin. Tayo lang ang madalas mag-expect. Nakuha po natin? Ngayon, putahan natin tong kwento ni Kilala niyo ba si John Wesley? Yan. Si John Wesley po, tropa ko yan dati. Kasama ko sa Bible School yan eh. Okay. Sabi po, kwento ko na lang sa inyo kasi medyo mahaba eh. Isama rin ko na lang. Marami nangyari sa buhay niya. Ito po, nag-start to lahat. Si John Wesley ay 5 years old. Sa Epworth Rectory. Ngayon, nung dumating yung tatay niya, suddenly, sa kalagitnaan ng gabi, nagkaroon ng sunog. February 9, 1709. Nagkaroon po na sunog, nasunog yung bahay nila. Kasama yung bahay nila sa nasunog. Ngayon, yung buong pamilya niya nagmamadali, tumakbo para maligtas yung sarili. Hanggang sa nakalimutan siya na natutulog. Ngayon, sobrang kapal na nasunog, yung second floor kung saan yung kwarto niya, matutupok na, babagsak. Then buti nakita siya ng isang priest na nag-appear doon sa bintana. Tapos yung priest, sabi niya doon sa isang lalaki, buhatin mo ako, pumatong dito sa sa balikat para abutin yung bata. Si John Wesley. Then, pagkatalon niya, saktong pagkatalon niya, saka bumigay. Yung second floor. Yun yung unang miracle na nangyari sa buhay ni John Wesley. At dahil doon, sabi nung mother niya, si Susanna Wesley, dinescribe daw siya bilang brand plucked from the burning. Galing yan sa Zechariah chapter 3 verse 2. Basahin nyo na lang, Basta ang point doon, reference yun na kung saan, kaya ka iniligtas ng Diyos kasi may purpose siya sa'yo. Ayun yun, tandaan natin yung principles na yun. Ngayon, believing he was spared for a reason, Wesley grew into a man of incredible discipline who traveled, ito yung na-travel niya, 250,000 miles on horseback to preach over 40,000 sermons. Ganun karami. At ito pa, hindi siya namuhay, pag speaking of contentment, hindi siya namuhay ng excessively. Ganito siya namuhay. Lahat ng pangailangan niya, kumbaga ito lang. Lahat ng susobra doon para sa Diyos na. Halimbawa, kumita siya ng halimbawa meron siyang 2,000. 1,000 lang yung kailangan niya. Yung 1,000 ibibigay niya sa church. Kumita siya ng 5,000, 1,000 lang yung kailangan niya, yung 4,000 ibibigay niya sa church. Kumita siya ng, for example, sabihin natin 100,000, yung 1,000 para sa kanya. The rest, yung 99,000 para sa simbahan. Ganon siya naging kontento sa buhay. Na nagkaroon pa na dahil nga ganon yung lifestyle niya, sobra-sobra na sa church, napupunta na sa good work, sa sa community nila. Simula sa naging kasi siya, medyo may part na nag-stumble siya sa ministry niya. Kinamuhian siya ng sa Europe. Pero bago matapos, nung nagbago siya, isa siya sa pinaka-loved na tao sa Europe. Okay? Ngayon, ito po, jump na tayo, dito na tayo. Alam niyo ba kung ano yung church na naitayo niya dahil sa minimal lifestyle pero sobra yung pagpapagal niya sa ministry? Ang simbahan niya ngayon ay ang Methodist Church. Siya yung nagtayo. Ewan ko kung familiar kayo sa Methodist Church. Pero ito po, sabihin ko sa inyo yung statistics. Ang Methodist Church meron dito sa Pilipinas. Meron siya sa US,
sa Africa, sa ibang part ng Asia. Globally, the broader Methodist tradition includes around, ito po, 70 to 80 million adherents. Primarily in Africa, Asia, Europe, and US. Ganun karami yung members niya, 70 to 80 million. Dahil saan? Sa ministry niya at sa pagiging kontento niya sa buhay, kaya napalawak niya yung kanyang ministry. Kaya, ito challenge to sa atin. Tanungin niyo yung sarili ninyo, no? Gano'n ka kakontento? Di ba? Hindi ko na kailangan ng sagot. I-examine niyo na lang sarili niyo. Tanungin yung sarili niyo, Lord, gano'n ba ako kakontento sa buhay? Di po ba? No? Ngayon, puntahan natin. Jump na tayo sa ano natin, sa point number 2 natin. Sabi sa pangalawa, tuloy na po tayo. Yan. Kaya kong magpahalaga. Yan yung pangalawa. Kung yung una, kaya kong makontento, ngayon naman, kaya kong magpahalaga. Okay. Kung kanina, napag-usapan natin yung expectation, tama? Ang kalaban ng contentment is expectation. Ngayon, para tayo makontent, dapat matuto tayong maka-appreciate. Matuto tayong magpahalaga. Yan yung susi para hindi tayo expect ng expect. Matuto tayong mag-appreciate. Di po ba? Ngayon, basahin natin ito. Medyo mahaba yung verse natin, pero simple lang naman yung gustong ipahiwatig niyan. Sabi sa verse 14, "Gayon man, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin, sa aking mga paghihirap. Alam naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa. Nang umalis ako sa Macedonia, noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangaral ng magandang balita." Verse 16, "Noong ako'y nasa Thessalonica, makailang ulit ding pinadalahan ninyo ako ng tulong." Ayan. Verse 17, "Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng kaloob, kundi nais ko ay," ito po, "makatanggap kayo ng masaganang gantimpala." Di ba? Ang sabi ni Paul, itong letter na to, sa totoo lang, yung kabuuan ng letter ng Filipos, letter to, pagbibigyan ng pasasalamat sa Philippian Church. Kasi mabait ang Philippian Church. Hindi katulad ng Corinthians, pati ng ibang mga churches na pasaway. Ang Philippian Church ay mabait. Tandaan po natin yan. Kaya ako ginamit to sa church natin kasi mabait tayo. Yan. Kanabitin mo guys, yung katabi mo, sabihin mo, mabait ka, di ba? Sabihin mo pa, dugtungan pa, huwag ka matutulog, ha? Okay. Anong gustong iparating dito ni Paul? Simple lang. Natuto siyang magpahalaga sa ginawa ng Philippian Church para sa kanya. Nakuha po natin? Naintindihan? Sabi niya, hindi niya daw hangad na manghingi pa ng tulong. Ang hagad niya lang, makatanggap sila ng gantimpala kasi sobra na yung ginawa para sa kanya. Di po ba? Tuloy tayo sa verse 18. "Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaphroditus. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos." Di ba? Ano yung ibig sabihin dito? Unang bagay na makikita natin, bago tayo magtuloy sa perspective ni Paul. Tingnan muna natin sa perspective ng nung Philippian Church. Unang-una, ang Philippian Church tumulong para kay Paul. Hindi nangihingi si Paul. Tama? May mga pagkakataon na ganoon din sa atin. Nagagamit ang Diyos ng mga tao na tutulong sa atin. Amen? Nakuha po natin? Hindi lagi. Nagets po natin?
Tandaan natin ito, importante ito kasi para maintindihan natin yung message na gusto iparating ni Paul. Sabi ni Paul, Lord, sabi niya, thank you sa church ninyo dahil kahit hindi ko kayong adugo, tinulungan niyo ako ng gusto. Yung pagtulong niyo sa akin, sobra pa sa pangangailangan ko. Aabot ang point na ganun din ang mangyayari sa atin. Ang Diyos gagamit ng mga tao na tutulong sa atin. Gagamit siya ng mga instrument na para tayo mapagpala. Ngayon, bilang si Paul, kung tayo si Paul, anong dapat natin gawin? Learn to appreciate. Pasalamatan natin. Ang problema kasi, maraming tao, pinagpakitaan mo na ng magandang bagay, hindi marunong maka-appreciate. Anong kalaban ng appreciation? Expectation. Lagi kasi nag-e-expect. Tandaan natin isipin nyo na lang, no? Para ganito. Si ano ba? Alam niyo yung pangyayari sa Genesis chapter 1 hanggang 2, di ba? Yung creation. May series kasi yung creation. Ganito. Sa simula, yung first 3 days, gumawa siya ng lalagyan. Sa sumunod na day 4, 5, and 6, gumawa siya ng ilalagay. So ang point doon, ginawa ng Diyos yung tao nang may matitirahan na. Nakuha po natin? Kasi isipin nyo na lang, in the beginning, God created humans, no? God created man. Ginawa yung tao. Then suddenly, ito nakita ko lang ito kayo ng umaga. Lord, wait lang, hindi ako makahinga. Wait lang, kalimutan yung oxygen. Then He created. Nagets natin? Ang problema, ito pala para ma-appreciate natin Kung ang Diyos, prepare niya lahat bago yung tao, paano pa kaya tayo? Kung ang Diyos kaya niyang maniobrahin yung buhay ni Adan, bakit tayo hindi? Amen? Bakit hindi natin kaya magtiwala sa Diyos? Bakit tayo puro expectation? Bakit tayo hindi marunong maka-appreciate? Di ba? Di ba may sayaw ngayon yung hawak mo, ang beat? Sabi ng isang pastor, wag niyo daw sayawin yon. Bakit? Kasi hawak ng Diyos yung buhay nyo. Hawak mo. Anya. Naghahawak mo ang beat yan kahit tulog Ganito yung gusto ko ipunto sa inyo. Bilisan na lang natin. No. Kung ang Diyos, kaya niyang hawakan yung buhay natin, bakit hindi tayo magtiwala sa Kanya? Maging confident tayo na kaya niyang ibigay pangailangan natin, matuto tayo maging content at maka-appreciate. Amen? Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. No, kasi may Diyos naman tayo Ito mahirap na yung buhay dito sa mundo. Puno na tayo ng pagsubok ng sin. Pero sa kabilang bagay, may isang positive doon. May malalapitan tayo. Amen? Di ba? I-appreciate natin yung mga bagay na yon. Kaya maraming maraming nasisirang relationship dahil maraming mapaghangad at hindi marunong maka-appreciate. Learn to appreciate. Kahit sa pinakasimula lang, isipin nyo, ganito ang Diyos nung tinanggap niya tayo. Para tayong bata na naglaro sa kalsada, lumubog sa putikan, pero pag uwi mo ng bahay, nakita ka ng magulang mo, ang tingin niya pa rin sa'yo, ginto. Ganun ang Diyos. Kahit gaano tayo karumi, ang tingin sa atin ng Diyos, tinanggap niya tayo, may libag ka dito, pero mahal kita. Pamoy nga, luga. Pero mahal pa rin kita. Nakuha natin, ganun tayo Ang dami nating kasalanan na ginagawa sa araw-araw, walang dahilan para iligtas tayo ng Diyos o mahalin tayo ng Diyos. Pero sa kabilang banda, minahal niya tayo nang walang requirements. Di po ba? Sa palagay ko may isang requirements lang. Pero hindi ganun kahirap. Ano yon? Tanggapin si Jesus.
Yun lang. Kasi kung babalikan natin doon sa unang point natin, hindi ko pala napunto yon. Ano daw yung sikreto? Balikan nga natin, no? Kasi parehas lang yung pinatutungkulan dito eh. Sabi sa verse 13, di ba sabi sa verse 12, lahat ng nararanasan ko, magkikahos, managana, and so on. Sabi ni Paul, natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan. Then sinabi niya sa verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob daw nino? Ni Kristo. So magagawa ko, lahat kaya ko dahil kay Kristo. Yun yung sikreto niya. Ngayon, pagdating sa appreciation, puntahan natin yung appreciation. Sabi dito sa appreciation, verse 19 tayo. Sabi, at buwat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan daw nino? Ni Kristo. Bakit niya na-appreciate yung mga bagay? Bakit marunong maka-appreciate si Paul? Simple lang. Dahil nakita niya kung gaano kadakila at kung gaano kasagana ang kayamanan ng Diyos. At ano susi doon? Dahil kay Kristo. Walang pagpapala kung wala si Jesus. Walang contentment kung wala si Jesus. Nakuha po natin? Kaya nga sabay-sabay tayo, sabihin natin lahat. Lahat kaya ko dahil kay Kristo. Punta po tayo sa ating conclusion. Sabi dito, Filipos din po yan. Doon lang tayo sa verse 9. Sabi ni Paul, marami yan nakalagay pero ito lang yung kinuha ko. Sabi ni Paul, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig. Okay? At nakita sa akin. Anong ibig sabihin nun? Si Paul yung example natin ngayon. Ano yung natutuwa natin sa kanya? Ano yung tinanggap natin sa kanya? Ano yung narinig sa kanya? Ano yung nakita sa kanya? Ano ba yung nakita natin sa kanya? Simple lang, di ba? Lahat ng yan tumutukoy doon sa dalawang bagay natin. Yung appreciation at ano yung isa? Contentment. Mali. Yon. Ano nga yun? Pati ako nawala. Appreciation and contentment. Di ba? Napaka-importanting bagay niyan eh. Kaya po lagi natin tatandaan, ang sikreto sa appreciation, ang sikreto sa contentment. Sino nga ulit? Si Jesus. Kaya naman, masasabi ulit natin, punta tayo sa title natin, basahin po natin lahat. Go! Dahil kay... Tayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Let's pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga bagay na itinuro po ninyo ngayong umagang ito. Lord, alam po namin, Panginoon, na may mga tao na nahihirapan maka-appreciate. May mga tao na puro expectation ang hinahanap. Alam po namin, Panginoon, na sa kabilang banda ng mga bagay na ito, alam po namin, Panginoon, na natutuhan namin yung sikreto sa mga bagay na ito. Dalangin po namin, Lord, na manguna po sa buhay namin ng Panginoong Yesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matutong maka-appreciate, matutong maging kontento sa maraming bagay, sa mga maliliit na blessing na ibinibigay ninyo na dapat naming pasalamatan, sa mga relationship namin, Panginoon, na dapat ingatan, Lord, dalangin po namin na wag po kami mag-expect, kundi gawin po namin ang lahat ng bagay out of love, Panginoon. Dahil kung paano niyo po kami minahal nang walang expectation sa amin, nang wala kayo ina-expect, dalangin po namin na maipakita rin po namin ito sa iba. Kung paano niyo po kami na-appreciate sa kabila ng karumihan namin, Lord, dalangin po namin na ma-appreciate din po namin yung iba. Hindi lang po ito tungkol sa bagay na binibigay sa amin, kundi yung mga taong mahal namin at nakapaligid sa amin. Dalangin po namin, Lord, na patuloy po kayong manguna sa buhay ng bawat isa. Humihingi rin po kami, Lord, ng tawad kung may mga pagkakataon na mas pinangungunahan kami ng inggit, mas pinangungunahan kami ng expectation, mas pinangungunahan kami, Panginoon, ng pagiging hindi kawalan namin ng appreciation sa mga bagay
Lord, humihingi po kami tawad sa mga bagay na to. Instead, Lord, bigyan niyo po kami ng pusong may pagkumbaba. Tulungan niyo po kami na maka-appreciate ng mga bagay, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, kung may mga siramang relationship sa mga oras pong ito. Tulungan niyo po kami na i-restore, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy pong mag-heal yung pusong sugatan namin, bunga ng expectation. Dalangin po namin, Lord, na kayo po, Panginoon, ang manguna sa buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat dahil ibinigay niyo po si Jesus para sa amin. Si Jesus, Panginoon, na nag-represent sa amin, Lord, na kung wala siya, wala kami ngayon. Kung anong meron kami, Panginoon, ay dahil ito sa Kanya, hindi dahil sa aming kakayahan. Dalangin po namin, Lord, na patuloy po kayong manguna sa buhay ng bawat isa. At dalangin din po namin na lahat ng narinig po namin ngayon ay ma-apply po namin sa pang-araw-araw po naming buhay. Dalangin din po namin, Lord, na sa mga kapatiran po namin na wala dito, patuloy niyo pong i-bless yung buhay nila. Dalangin po namin na kung ano man ang reason nila, bigyan niyo po sila ng solusyon. Kagalingan, financial support, kayo po, Panginoon, na magbigay nito. Dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo pong pagpalain ang buhay ng bawat isa at dalangin po namin na lalabas po kami ng bahay-sambahang ito na angkin po ang katagumpayan na nagbumula sa inyo pong mga salita. Lubos po kami nagpapasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.